Si Itami, isang 33 taong gulang na lalaking otaku, ay palaging inuuna ang kanyang libangan, at hindi kailanman sineseryoso ang kanyang trabaho. Sa kanyang pagpunta sa isang anime at manga convention, nagpakita ang isang higanteng gate sa Tokyo. Kapag tumama siya sa isang poste at may mga pangitain tungkol sa isang mundo ng pantasya, isang dragon ang lumipad palabas ng gate na sinusundan ng isang legion ng mga sundalo na nakasuot ng mukhang Romanong baluti. Sinimulan nilang takutin ang lungsod, sinunggaban ng isa sa mga sundalo ang isang pulis. Tumalon si Itami sa pagkilos, hinarap siya sa lupa at pinaslang siya gamit ang sarili niyang punyal. Sa kabila ng nakasuot ng shorts at t-shirt, sinisikap niyang kausapin ang mga pulis para paalisin ang mga mamamayan. Pagkatapos ng isang tawag sa kanilang mga nakatataas, sinimulan nilang sundin ang kanilang mga utos. Lumalabas na si Itami ay isang reservist ng JSDF Japan Special Defense Force, at na-promote bilang First Lieutenant para sa kanyang kabayanihan sa Tokyo. Hindi siya masaya sa kanyang bagong posisyon, kung tutuusin, hindi niya natuloy ang kombensyon at ngayon ay may higit na responsibilidad kaysa sa gusto niya. Kinuha lang niya ang trabaho para mabayaran ang kanyang libangan, ang buhay otaku ang tanging buhay para sa kanya. Ang punong ministro ng Japan ay nag-anunsyo na magpapadala sila ng JSDF unit, sa pamamagitan ng gate na may buong suporta ng US President. Pagkatapos ng 3 buwan ng paghahanda at pagmamanman, ipinahayag ng bagong punong ministro ng Japan na ang JSDF ay handa na ngayong magtalaga ng isang espesyal na task force. Si Itami ay nakatayo sa gitna ng mga hanay, handang alamin kung ano ang nasa kabila ng misteryosong gate na tinatawag nilang Special Region. Sa kabisera ng Imperial, nagpetisyon ang Senado kay Emperor Berto kung paano tutugon sa pag-atake. Ang kanilang hukbo, na nakatagpo ng JSDF sa Almens Hill kung saan matatagpuan ang gate, ay ganap na nawala. Nagpadala ang emperador ng mga mensahero upang mag-rally ng mga kalapit na estado, ngunit nang sagutin nila ang tawag, si Doran, isang commander, ay naging kaina-hinala. Ang mga puwersa ng Imperial ay wala kahit saan. Pinaplano nila ang kanilang pag-atake para sa susunod na umaga, ngunit wala pa rin ang Imperial Army. Pinangunahan ni Doran ang kanyang mga tropa sa larangan ng digmaan para lamang mahanap ang resulta ng isang labanan. Ang kanilang unang opensiba ay nagresulta sa humigit kumulang 10,000 pagkasawi. Sa kanilang pangalawa, 40,000. Hindi pa sila nakakita ng modernong armas at ganap na walang kapangyarihan laban sa JSDF. Balak ni Doran na umatake sa gabi, ngunit hindi nagtagumpay. Sumenyas ang kalaban gamit ang mga flare at inatake ang kanilang puwersa. Ang mga kalasag ay walang laban sa mga bala, at ang kabuuang bilang ng nasawi ay lumampas sa 100,000, at ang mga plano ng emperador na i-neutralize ang mga hukbo ng mga nakapalibot na teritoryo ay matagumpay. Wala na silang kapangyarihang lampasan ang kabisera ng imperial, iniutos niya ang pagkawasak ng mga kalapit na bayan at nayon upang putulin ang supply ng pagkain at lumikha ng dependency sa imperyo. Hinihiling ng kanyang anak na babae na malaman kung ano ang gagawin niya tungkol sa mga mananakop, kaya sinabi niya sa kanya na kunin ang kanyang Order of the Rose, isang prinsesa lamang na naglalaro ng knight sa kanyang mga mata, upang i-scout at suriin ang sitwasyon. Nagpa siya ang Pangulo ng Estados Unidos na maupo at maghintay hanggang sa mabaigo ang operasyon ng Japan. Si Itami ay inilagay sa pamamahala ng 3 Recon Squad upang suriin ang lupa, at makipag-ugnayan sa mga lokal. Mapayapang relasyon ang ninanais nila. Nakikita ng team ang usok sa malayo, at ang pinagmulan, isang napakalaking flame dragon. May isang problema, sinasabi ng kanilang katalinuhan na dapat mayroong isang bayan sa gitna ng sunog. Ang paghahanap ng mga nakaligtas ay tila walang bunga dahil ang lahat ay naging abo. Nang magpasya silang mag-ulat pabalik, natuklasan ni Itami ang isang taong walang malay sa ilalim ng isang balon. Pumunta siya sa ilalim ng balon, at kinuha ang nag-iisang survivor, isang elf. Nagpasya silang isama siya pabalik sa Code, ang nayon na kanilang dinaanan kanina. Nang malaman ng mga taga-bayan ang tungkol sa pag-atake ng dragon, agad nilang sinimulan ang pag-iimpake ng kanilang mga gamit at abandonahin ang nayon, kabilang ang isang babaeng salamangkero, si Lily, at ang kanyang guro. Kapag nakita niya ang JSDF, pumunta siya para imbestigahan ang mga kakaibang tao. Nailigtas siya ng JSDF bago siya tapakan ng isang nagwawalang kabayo. Isang grupo ng mga bandido ang nagbabalak na tambangan ang mga taong bayan habang sila ay tumatakas sa kalsada.
Nagpakita ang isang babae na may hawak na higanteng halberd, winawasak niya ang mga ito, nakangiti sa buong oras, at ipinakilala ang sarili bilang si Ruri, isang apostol ng Dark God na si Imroy. Ang ikatlong pangkat ng Recon ay tumutulong sa pag-escort sa mga refugee. Kailangang gumawa ng ilang konsesyon si Itami upang manatiling tapat sa kanilang mapayapang misyon, sinunog ang isang kariton na humaharang sa daan nila. Bago sila makapagpatuloy sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang ilang uwak sa abot tanaw. At nagpapakita si Ruri, ang babaeng lolita na nakita ni Itami sa kanyang vision. Tinutukoy siya ng mga bata bilang isang oracle, at nagmamadaling makipagkita sa kanya. Sa pagkakaroon ng espesyal na interes kay Itami, sumama siya sa kanila sa kanilang karwahe, iginiit na umupo sa kanilang kondongan bago sila magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ang flame dragon na kanilang nakita ay winasak ang nayon, dahilan upang biglang magising ang elf. Walang silbi ang kanilang mga armas, at napansin ito ng elf at kumikilos sa kanyang mga mata. Si Itami, na nalilito sa simula, ay napagtanto na gusto niyang itutok ng mga ito sa kanyang mga mata. Naghanda sila ng RPG weapon at nagpaputok, ngunit hindi ito tumama hanggang sa kumilos si Ruri. Inihagis ang kanyang halberd sa lupa, na lumikha ng sapat na epekto upang ilipat ang dragon sa landas ng RPG. Ito ay sumabog, hiniwa ang dragon mula sa kaliwang braso nito, at ito ay umatras. Ang mga refugee ay nagpapasalamat sa JSDF ngunit hindi na sila makatatanggap ng anumang tulong at humiwalay, naiwan ang ilang mga straggler sa kanila, kabilang ang elf na si Lily, Ruri, at ilan sa mga bata. Nang tanungin kung ano ang kanyang gagawin, nagpa siya si Itami na ibalik sila sa Almaz Hill bilang mga refugee, na gustong gawin ang makataong bagay. Sa pagbabalik ng koponan sa base, ang elf na si Toka ay nagising mula sa isang bangungot ng kanyang ama na isinakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas siya. Si Peña at mga miyembro ng kanyang Order of the Rose, sina Camille, Norman, at Aldoz, ay nalaman ang tungkol sa JSDF na tumaboy sa Flame Dragon mula sa isang lokal na bartender. Si Itami ay napag-alitan dahil sa pagbabalik ng mga refugee sa base nang walang anumang komunikasyon, ngunit siya ay mabilis na napatawad dahil sa dami ng intel na maaari nilang kolektahin mula sa mga ito, at siya ang nakatalaga sa kanilang pangangalaga. Si Lily ay natuto ng Japanese ng mas mabilis kaysa sa iba, na nauunawaan ang kahalagahan ng pag-aaral kung paano makipag-usap. Sa China, naniniwala ang Pangulo na mas makikinabang ang special region kung lalabas ang gate sa kanyang bansa. Bagamat gusto nilang mapanatili ang diplomasya, handa siyang magpadala ng kalahati ng kanyang puwersa kung may pagkakataon. Habang nasa Japan, tinanong ang punong ministro tungkol sa mga sibilyan na nasawi sa espesyal na rehiyon. Sinusubukang makakuha ng pag-aproba ng publiko, ipinaliwanag niya na ito ay kagagawan ng isang halimaw at ang JSDF ay walang kasalanan. Namangha sina Lily, Ruri, at Toka sa mga panloob na paligan at tinatalakay ang mundo sa kabila ng gate. Mayroong higit pang mga bansa kaysa sa naisip nila, at ang Japan ay isa lamang sa marami. Nakipag-usap si Peña kay Dorant na nakaligtas sa labanan, at nalaman na ang pagkasawi ay dahil sa utos ng emperador, na ipinadala ang iba pang mga hukbo upang masawi habang pinipigilan ng mga puwersa ng imperyo. Nagpasya siyang bisitahin ang Almaz Hill kasama ang kanyang mga kabalyero, huminto sa Italica, isang lungsod sa daan. Hindi pa rin naniniwala si Toka na nasawi ang kanyang ama kasama ng iba, at humingi ng dagdag na gamit at damit na panlalaki. Nag-aalala siya na maaaring kailanganin nilang maghanap ng alternatibong paraan ng pagbabayad sa JSDF para sa kanilang mabuting pakikitungo, bagamat mabilis na nawala ang kanyang pag-aalala nang ipaalam sa kanila ni Lily ang maraming bangkay ng mga maliliit na dragon sa larangan ng digmaan. Ang kanilang mga kaliskis ay nagkakahalaga ng isang magandang sentimos, at ang JSDF ay walang gamit para sa kanila. Naglakbay si Itami at ang kanyang koponan sa Italica upang ipagpatuloy ang kanilang misyon, at ibenta ang mga kaliskis. Kahit kinakabahan sa una, tiniyak nila kay Toka na mapagkakatiwalaan niya ang JSDF. Dahil sila lang naman ang nagpalayas ng isang dragon. Nakikita ng team ang isang usok sa di kalayuan, na nanggagaling mula sa lungsod ng Italica. Ang lungsod ay nasa ilalim ng pagkubkob ng mga nakaligtas mula sa Allied Army, tinataboy ang kanilang mga umaatake sa ilalim ng utos ni Prinsesa Peña. Pagkatapos ng labanan, napanaginipan niya ang kanyang pagkabata at simulan ang kanyang sariling pagkakasunod-sunod ng mga kabalyero, sa kabila ng lahat ng mga royal na tinatrato ito bilang isang biro.
Ngunit ngayon sa wakas ay may pagkakataon na siyang patunayan na ang Order of the Rose ay may silbi kahit papano. Bigla siyang nagising nang may ibinuhos na isang balde ng tubig sa mukha niya. Dumating na sa gate ang ikatlong recon team ng JSDF. Ang prinsesa ay nagbibigay sa kanila ng paglilibot sa mansyon, habang ipinapaliwanag na ang mga maharlika ng Italika ay nasawi at iniwan ang kanilang nag-iisang anak na mamamahala. Kaya kinuha niya ang mga rende bilang commander upang ipagtanggol ang lungsod. Nagulat si Itami, naiintindihan niya siya, at nagiging mas pamilyar sa kanilang wika. Sumang-ayon silang tumulong sa pagtatanggol sa lungsod, at sinabi ni Peña sa ikatlong rika na bantayan ang malubhang na pinsalang Southern Gates, at maging mga decoy dahil 12 lang sila. Nagtataka si Ruri kung bakit nakikipag-alyansa si Itami sa imperyo. Ipinaliwanag niya na gusto niyang protektahan ang mga tao ng Italika, at ipakita sa prinsesa na hindi sila kaaway, at may mga alternatibo sa digmaan. Ang pag-asam ng paparating na labanan ay nagpapasabik kay Ruri, sa wakas ay makakalaban na siya ulit. Ngunit sa halip na salakayin ng Timog, ang kalaban ay nakapasok sa Eastern Gate na pilit na ipinagtatanggol ni Peña at ng kanyang mga kabalyero. Nag-aalangan siyang kumilos, nakita ang mga kakilakilabot na digmaan sa unang pagkakataon. Si Itami ay naiinip na naghihintay para sa kanya upang magbigay ng order at tumawag para sa backup. Ano ang gagawin niya, at bakit hindi pa niya ginagawa? Nanawagan si Itami para sa backup, ngunit masyadong mabagal ang ground forces, kaya ipinadala nila ang airborne unit sa halip upang tulungan ang labanan sa Italika. Pinapaslang ng mga umaatake ang Eastern Commander Norman, na nagpapalakas sa mga tropa ng kaaway habang patuloy silang sumusulong sa Eastern Gate. Hindi pa rin sigurado si Prinsesa Peña kung ano ang gagawin, siya ay patuloy na hindi makagalaw, at hindi makalaban sa pag-atake. Si Ruri ay halos hindi makapagpigil at nagiging uhaw sa labanan. Ipinaliwanag ni Lily na bilang isang apostol ni Imroy, ang mga kaluluwa ng mga nahulog na sundalo ay lumulutang sa kanya bilang isang uri ng aphrodisiac. Hindi na makatiis si Ruri at tumakbo siya patungo sa labanan sa East Gate kasama si Itami at ang pangatlong recon sa kanyang likuran. Ang ika-4 na combat unit helicopter ay pumunta sa Italika na nagmamadali, at ang mga ito ay naliliwanagan dahil sa pagsikat ng araw. Dumating si Ruri at agad na tinalo ang pinakamalaking bandido, na ikinagulat ng kalaban. Habang nagpapakita ang ika-4 na unit at nagsimulang kunin ang mga bandido na nagtangkang tumakas, ang mga nananatili ay mabilis na hinarap ni Ruri at Shena. Sinabihan sila ng ika-4 na unit na linisin ang lugar bago gamitin ang baril ng helicopter upang sirain ang mga natitirang puwersa ng kaaway. Nangangamba si Peña na gagamitin ng JSDF ang kanilang kapangyarihan para samantalahin ang kanilang kahinaan. Ngunit sa panahon ng negosasyon, nawalan sila ng bantay dahil sa kawalan ng mga kahilingan. Sa kanilang pagbabalik, ang pangatlong unit ng recon ay sinalubong ng higit pa sa utos ni Peña, ngunit hindi sila gaanong pala kaibigan. Sinabihan ni Itami ang natitirang bahagi ng kanyang unit na tumakbo para dito, habang siya ay dinadalang bilanggo. Ang ikatlong unit ng recon ay pumupunta sa bayan, naghihintay na iligtas si Itami. Kinamumuhian ni Peña ang kanyang mga kabalyero, nag-aalala tungkol sa mga kahihinatnan ng paglabag sa bagong kasunduan kahit isang araw matapos itong lagdaan. Iminumungkahi ni Aldoz na humingi sila ng paumanhin dahil sila ay walang laban sa JSDF. Ang koponan ay bumalik sa lungsod, at ginagamit ni Toka ang kanyang mahika para patumbahin ang mga gwardya sa mansyon. Nagising si Itami na napapaligiran ng mga kasambahay. Sinabi nila sa kanya na ang mga kabalyero ay pinagalitan, na humihiling sa kanya na iligtas ang kondese. Sa pagkalito ni Itami, ang ikatlong recon ay nagpakita sa likod ng pinto, at ang headmaid ay nagsabi sa kanila na tratuhin sila ng may mabuting pakikitungo. Hinutusan ni Peña ang kanyang mga kabalyero na bumawi sa kanilang pagkakamali, kahit na nangangahulugan ito ng pag-aalay ng kanilang mga katawan. Kaya, si Buzzes ay nagpapakita sa pintuan na nakasuot ng pantulog na damit. Sa pagpasok, nakita niya ang lahat na nagkakasundo at kumukuha ng litrato, galit at nakakaramdam ng pagkabalisa, sinampal niya si Itami. Siya ay tinawag pabalik sa Almaz Hill upang makipagkita sa Senado ng Hapon, at hiniling ni Peña na sumama sa kanya upang makita kung ano ang nasa kabilang bahagi ng gate, na isinama si Buzzes. Inaanyayahan ni Itami si Toka na makipag-usap sa pamahalaan ng Hapon, kasama si Lily na kumikilos bilang isang tagasalin. Narinig ito ni Ruri at hiniling na sumama sa kanila.
Tinanong ni Buzzard si Pina kung handa silang magsimula ng digmaan dahil sa nasirang kasunduan, ngunit pinipigilan ng prinsesa ang anumang pagkabalisa, na nangangatuwiran na hindi nila sila isasama kung iyon ang kaso. Hindi pa rin nila nauunawaan kung bakit ang mga Hapon ay tila makatwiran, na tinatrato ang kanilang sariling mga tao at maging ang mga refugee na may ganoong mabuting pakikitungo. Lumabas sila kinabukasan, kasama sina Peña at Buzzes na nakabalat kayo. Nabigla ang mga naninirahan sa espesyal na rehiyon sa napakalaking pag-unlad na nagawa ng Japan sa kanilang sariling imperyo. Natitiyak na nila ngayon na wala silang pagkakataong manalo sa isang digmaan laban sa kanila. Si Itami ay tinatanggap ni Komakado ng PSIA Public Safety Intelligence Agency. Tila nagawa na niya ang kanyang pananaliksik habang tinatalakay niya ang lahat ng mga nagawa ni Itami. Mukhang karamihan sa kanila ay nakuha niya sa sobrang pagkaswerte. Tila, siya ay isang ranger at special forces kung saan ikinagulat ni Shinya. Tumanggi siyang maniwala na nakamit ni Itami ang gayong mga parangal. Bago magtungo sa Senado, kailangan nilang bumili ng ilang damit para suotin, at maaari rin silang magkaroon ng balanseng pagkain bago tumstigo. Pagdating nila Peña at Buzzes ay pinipigilan dahil hindi sila dapat na naruroon, sa halip ay tumungo sila sa isang lihim na pagpupulong sa mga foreign affairs. Bago ang pagdinig, tinanong si Itami ng isang senador na desidido na idiin ang JSDF na gumawa ng pagpaslang. Sinisisi niya ang ikatlong recon para sa 150 sibilyan na nasawi sa panahon ng pag-atake ng Flame Dragon. Tumayo si Itami at ipinagkibit balikat ito, sinasabi lamang na ito ay kagagawan ng isang dragon, at wala silang firepower na kailangan para harapin ang ganitong banta. Ang isa pang miyembro ng Senado ay nagpapatunay sa kanyang mga pahayag, pagkatapos magpatakbo ng mga test, na pagpasyahan nila na ang mga kaliskis ng dragon ay maihahambing sa tungsten. Ito ay isang higanteng lumilipad na halimaw na humihinga ng apoy, at wala na sanang himala kung nailigtas nila ang lahat. Pagpapatuloy, tinawag niya si Lily sa kinatatayuan upang tugunan ang mga kondisyon sa JSDF refugee camp ngunit hindi niya nakuha ang mga sagot na inaasahan niya. Ni hindi makapagsalita si Toka sa mga pangyayari sa pag-atake dahil halos wala siyang malay. Nakita ng miyembro ng Senate si Rory at iniisip na dapat siyang nagdadalamati dahil sa kanyang itim na suot, may suot pa siyang belo. Pinagalitan niya si Rory at inakusahan sila ng pagtakas, at hindi ginagawa ang kanilang trabaho dahil walang nasawi sa JSDF. Si Rory ay tumayo para kay Itami at sa kanyang koponan. Walang sino man ang nakipaglaban sa isang apoy na dragon at nabuhay upang sabihin ang kwento. Agad silang kumilos upang mailigtas ang pinakamaraming buhay ng mga sibilyan hanggat maaari, 450 upang maging eksakto. Nasaktan ang miyembro ng Senate sa pagpapakumbaba ni Rory, sa pag-aakalang siya ay isang maliit na babae hanggang sa sumabat si Itami at natuklasan nilang siya ay talagang 961 years old. Si Toka ay 165, at si Lily ay isang 15 taong gulang na tao. Si Lily ay nagpatuloy sa detalye ng iba't ibang lahi ng espesyal na rehiyon, ang mga elf ay hindi maaaring masawi sa katandaan, at si Rory ay talagang isang demigod na umakyat sa ganap na pagka-Diyos sa kanyang ikalibong kaarawan. Sa pagpupulong ng Foreign Affairs, labis na nalilito sina Peña at Buzzes sa kung gaano kahanda ang mga Hapon na makipagkompromiso sa halip na hawakan ang kanilang mga tao para sa ransom. Bilang pagpapakita ng mabuting loob, binigay nila sa prinsesa ang isang roster ng 6,000 na bilanggo na kasalukuyang hawak nila, at pinapayagan siyang pumili ng mga nais niyang palayain. Gumagamit sila ng bus bilang pangaakit, at lahat ay nagkikita sa subway kung saan sinalubong sila ni Komakado pagkalipas ng ilang hinto, sa paniniwalang matagumpay nilang napigilan ang isang pinaghihinalaang traidor sa kanilang operasyon. Gayunpaman, hindi komportable si Rory na nasa umaandar na tren, at maaga silang huminto. Sinabi ni Komakado na manatili sa plano, at pagkatapos ay inihayag na ang mga truck sa unahan ay naharang. Sa gilid ng kalye, may nagtangkang nakawi ng halberd ni Rory ngunit hindi ito madala. Hindi rin ito madala ni Komakado, na agad na ipinadala sa ospital pagkatapos subukang kunin ito. Dahil wala nang mapupuntahan dahil hindi ligtas ang hotel, nagpasya si Itami na dalhin ang lahat sa apartment ni Reza. Kapag tinanong kung sino siya, walang handa para sa kanyang sagot. Si Reza ay ang kanyang dating asawa. Sina Itami at Tomita ay sumang-ayon na ang lugar ng kanyang dating asawa ay hindi ang pinakamahusay na ligtas na bahay, bagaman hindi nila maaaring italaga ang sinuman bilang traidor. Ang pagiging hiwalay kay Komakado ay hindi perpekto.
Sinabi ni Riza kay Tom Eita na magkaibigan pa rin sila ni Itami. Ang kanilang divorce ay mutual, kaya walang awayan sa pagitan nila. Kinaumagahan, kasunod ng kanyang moto na libangan muna bago magtrabaho, nagpa siya si Itami na oras na para magsaya. Hindi bababasa, mayroon siyang magandang mga sinabi at mga dapat gawin pag nasa pampublikong lugar. Ang paghihiwalay at pagdikit sa mga pampublikong lugar ay dapat ang pinakaligtas na gawain. Nagpa siya si Itami na magtungo sa tindahan ng manga. Hiniling ni Peña at Buzzard si Tom Eita na dalhin sila sa silid-aklatan, at iminungkahi ni Riza ang iba pang kababaihan na sumama sa kanya sa pamimili. Tumanggi si Rory dahil wala siyang kailangan maliban sa kanyang formal na kasuotan, ngunit ang kanyang pagpipigil sa sarili ay hindi eksaktong kontrolado. Si Toka, Lily, at Rory ay kumuha ng mga bagong outfit para hindi na sila lumantad ng higit pa kaysa sa dati. Sa silid-aklatan, sina Peña at Buzzes ay nabigla sa dami ng literatura na nilalaman nito, ngunit mayroon silang ibang uri ng babasahin na nasa isip, ilang pagbabasa ng slice of life light novel. Si Itami ay nakasama si Defense Minister Kano sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. At siya ang unang nagpakilala kay Itami sa manga. Ngayon kailangan niya ang tenyente upang magsagawa ng mga lihim na operasyon sa pagbili ng manga, dahil ang ministro ay hindi nakikitang bumibili nito mismo. Inutusan niya si Itami na manatili sa orihinal na plano, at dalhin ang kanilang mga bisita sa pagtatagpo. Ang grupo ay nagkatagpo-tagpo ulit, bumili si Token ng isang compound bow, si Lily ng ilang mga libro at isang laptop, si Rory ay nakakuha ng mga bagong damit, at sina Peña at Buzzes ay nakakuha ng ilang hindi so conventional na sining tulad ng nasa isip ni Tom Eita. Nang gabing iyon, tumungo sila sa Hakwan Mountain upang manatili sa Sankey Inn. Ang SFG ay nagsagawa ng matinding surveillance. Habang nagpapalit, napansin ni Rory ang isa sa mga operatiba na nanunood sa kanila kahit sa layong 450 meters. Matapos maligo ang mga babae sa kani-kanilang hot spring, iniisip nila ang dating pagsasama ni Itami at Riza. Kilala nila ang isa't isa mula pagkabata, at si Itami ay may paraan upang suportahan siya habang hinahabol niya ang kanyang karera bilang isang manga artist, isang kasal ng kaganhawahan, at least para kay Itami. Sa sandaling umalis siya papuntang Special Region, nag-file siya ng divorce. Samantala, ang SGF ay nakikitungo sa mga armadong nanghihimasok na nagtatarget sa mga naninirahan sa espesyal na rehiyon, bagamat hindi sila sigurado kung bakit. Matapos tanggalin ang kanilang mga maskara, parang Amerikano sila. Ang US President ay nanawagan kay Mikoy, ang punong ministro ng Japan, at ito ay para i-blackmail siya. Mayroon silang sapat na baho sa kabinet upang manatili sa kanilang kamay. Sinabihan ng punong ministro ang defense minister na paalisin ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi siya pumayag na ibigay na lang ang kanilang mga bisita. Kung siya at ang gabinete ay bumaba sa pwesto, mawawalan ng lakas ang mga Amerikano, at bahala na si Kano ngayon. Nagising si Itami upang makita si Rory na umiinom ng mag-isa. Apparently, hindi siya makatulog. Mayroong labanan sa labas, at kailangan niya si Itami upang harapin ito. Nahihirapan siyang magpigil na pumunta sa laban, at nahihirapan ding magpigil si Itami. Hindi siya eksaktong 900 plus years old. Naligtas si Itami sa pagring ng cellphone, tumunog ang telepono ni Itami, na nakakaabala sa mga pagsulong ni Rory. Masyadong malapit ang mga Amerikano sa dulo, at winakasan ni Rory ang kanilang Black Ops. Hindi lang sila, maramihang mga special ops team mula sa iba't ibang bansa ang nahuli sa crossfire. Isa itong labanan, at buti na lang immortal si Rory. Walang gaanong oras, at kailangan na nilang lumabas ng inn at lisanin ang lugar. Tinitipon ni Itami ang lahat at sinabihan silang kunin ang anumang magagamit nilang armas. Nakahanap sila ng isang van, ngunit sa halip na tapusin ang nag-iisang ahente, pinatumba siya ni Lily gamit ang mahika. Lahat ay nakatingin kay Itami kung ano ang gagawin, at kung bakit hindi sila maaaring manatili at lumaban, ngunit wala siyang ideya. Gustong malaman ni Peña kung siya ay gagamitin bilang isang bilanggong politikal. May mga taong nakakaalam na ang Japan ay higit na makikinabang sa usapang pangkapayapaan sa espesyal na rehiyon. Galit na galit ang Pangulo ng US kay Morris, ang namamahala sa operasyon, tungkol sa pagkawala ng kanyang koponan nang hindi nakuha ang mga target. Habang huminto sa isang convenience store, may plano si Riza, ang mga bisita mula sa espesyal na rehiyon ay bibisita sa Ginza Memorial. Hindi lang para magbigay galang kundi para mapansin sila ng publiko.
Kasunod ng kaganapan, sa susunod na araw ay lumabas ang balita tungkol sa pag-alis ng punong ministro, at sinubukan ng isang reporter na mang-alap ng opinyon ng publiko. Nang makita niya ang isang malaking pulutong na nabubuo malapit sa Ginza Memorial, nakipagsapalaran si Morris sa lugar kasama ang isa pang ahente. Ngunit hindi lang sila ang humahabol sa kanila, at napakaraming tao para panatilihin ang anumang antas ng pagiging lihim, lalo na nang mapansin ni Nami, ang reporter, ang kanyang kapatid na si Shena, na hamarang sa broadcast upang ihayag na ang kanilang koponan ay hinahabol at magdadalawang araw na. Nagpakita si Komakado at hinarap si Morris na tila CIA. Tumawag siya sa Pangulo, na hindi natutuwa matapos marinig na ang kanyang buong koponan ay naaresto. Sinabihan ng gobyerno ng China ang kanilang mga tauhan na mag-pull out, habang ang pangulo ng kabilang bansa ay humanga sa kung paano hinarap ng mga Hapones ang sitwasyon. Pabalik sa espesyal na rehiyon, determinado si Peña na wakasan ang digmaan matapos makita kung gaano kasulong ang sibilisasyong Hapones kumpara sa imperyo. Plano nila ni Bozes na umalis kinabukasan na may dalang liham para mapabilis ang mapayapang negosasyon. Isang misteryosong figure ang tumitingin sa refugee settlement na nabuo sa Almonds Hill sa nakalipas na 5 buwan. Habang pabalik sa Kapitolyo, naghahanda si Peña para simulan ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Japanese ambassador at ng Senado. Kasama sa napagkasundo ang pagpapalaya ng 15 bilanggo mula sa insidente ng Ginza ang pamangkin ni Lord Celso, isang mahalagang figure na sumusuporta sa mayorya ng Senado na naghahangad ng kapayapaan. Ipinakilala siya ni Peña sa kinatawan mula sa Ministry ng Ugnayang Panlabas, CUG, na nagdala ng mga regalo mula sa Japan, kabilang ang isang katana, na naglalarawan kung gaano sila kasulong bilang isang bansa kumpara sa imperyo. Nang marinig na nakikipagdigma pa ang Japan sa imperyo, nagalit ang senador hanggang sa ibunyag nila ang kanilang bargaining chip, ang paglaya ng kanyang pamangkin. Sina Itami, Ruri, at ilan sa mga miyembro ng squad ay nasaksihan ni Toka ang kanyang walang humpay na paghahanap sa kanyang nasawi na ama, at pag-usapan kung dapat nilang ibalita sa kanya or hayaan siyang hawakan ang kanyang huling piraso ng pag-asa. Si Itami, na ngayon ay nag-iisa kasama si Ruri, ay nagmumuni-muni tungkol sa kanyang 900 plus na buhay, sa pag-aakalang ito ay naging dahilan para sa kanya ng kaunti tungkol sa mga ganitong uri ng mga sitwasyon. Nag-order si Ruri ng isa pang round ng inumin, ngunit binalaan siya ni Itami na pabagalin ang pag-inom, ngunit sinabi niyang huli na ang lahat. Habang nagbabasa at nagtatanong kung ano ang gagawin niya tungkol dito, naguguluhan sa kanya, ang figure ng nakaraan ay nagpapakita sa tavern. Ito ay lumabas na siya ay isang dark elf, at nang makitang napakalapit ni Ruri kay Itami, inakusahan niya ito sa ginagawa sa babae. Nagpapanggap si Ruri ngayong nasira ang gabi nila ni Itami, nagpanik si Itami at tumakbo para dito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yao at lumingon upang malaman na si Ruri ay nawala na rin. Sinabi niya sa mga parokyano ng tavern na hinahanap niya ang mga lalaking naka-green, nag-aalok ng gantimpala para sa kanilang tulong, isang higanteng tipak ng adamantium. Ngunit sa sandaling mabanggit niya ang isang flame dragon, walang sino man ang kukuha sa kanya sa alok. Nang gabing iyon ay nagkaroon siya ng bangungot tungkol sa pag-atake ng dragon sa kanyang nayon sa kagubatan. Kapag ginaisang siya ng 2 fighter jet, kinukumpirma lamang nito ang kanyang mga hinala na ang JSDF lang ang may kakayahang itaboy ito. Tumungo si Itami sa kabisera upang tumulong sa usapang pangkapayapaan. Ipinagkatiwala ng Dark Elf Elder si Yao na maging kanilang emisaryo, ngunit may isang problema, nang matagpuan niya ang mga berdeng lalaki, wala sa kanila ang nagsasalita ng lokal na wika. Matapos atakihin ang maraming mga lalaki na nag-aalok na magsalin para sa kanya, nakahanap siya ng isang tindahan na nagbebenta ng mga item mula sa Japan. Tumanggi ang clerk na ibenta sa kanya ang pulang aklat na ibinigay sa kanya para sa pagsasalin. Inaresto si Yao ng 2 opisyal dahil sa pagnanakaw ng pera sa mga magnanakaw. Dinala nila si Lily para magsalin, at pinalaya siya matapos aminin ng mga magnanakaw na nagbigay sila ng mga maling ulat. Dahil mukhang desperado na siya, nag-aalok si Lily na humingi ng tulong sa mga Hapones para sa kanya. Ipinaliwanag ni General Kichiro na ang Elf Woods ay nasa Albay Kingdom sa labas ng domain ng Empire. Makakagambala ito sa usapang pangkapayapaan at magpapasiklab ng hidwaan. Napansin ni Teniente Akiro ang pagkabalisa ni Yao at binanggit niya na maaaring si Itami lang ang maaaring makatulong.
Si Prinsesa Peña at isa sa kanyang mga kabalyero, si Camille, ay naghihintay para kay Itami at ang Japanese diplomat na maghatid ng mga kalakal ng Hapon sa pag-asang mapagtagumpayan ang higit pang mga maharlika sa kanilang layunin. Ngunit hindi lang iyon, kinulit ni Peña si Itami, hinihingi na malaman kung dinala niya ang kargamento ng pinong sining. Higit pa sa mangga na dinala nila pabalik mula sa Japan sa unang pagkakataon. Napansin ng isang grupo ng mga sundalo kung gaano kagalit si Yao, na hindi sumasang-ayon sa mga dahilan ng politika sa pagtanggi na tulungan siya. Tulad ni Akiro, binanggit nila na si Itami ay marahil ang pinakamahusay na tutulong. Habang papunta si Yao Co-op para sa gabi, si Itami ay bumalik sa Almaz Hill. Ang likhang sining ng prinsesa ay hindi lamang para sa paglilibang, ito ay ginagamit upang i-relay ang mga klipang ng pahayagan na nagdedetalye ng lahat ng kabayanihan ni Itami, mula nang dumating sa espesyal na rehiyon. Sa kabila ng hitsura ng kapayapaan ay patungo na, ang taon ng Empire 687 ay kalahati pa lamang, at batid ng lahat, ang digmaan ay malapit na. Ang mga sundalo ng JSDF ay naghahanda para sa isang hindi opisyal na pagkakataon upang maimpluwensyahan ang mga senador ng imperyo, na iniimbitahan sa isang pribadong partido na hino-host ni Peña. Samantala, pinapahirapan ni Prinsipe Zoren si Tina, isang dating reyna ng sarili niyang tribo na ngayon ay kanyang alipin. Ang kanyang aide na si Mark ay umistorbo, at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa patuloy na panunuhol ng JSDF sa mga senador sa kabisera. Nakipag-ugnayan si Peña sa mga senador, sinusubukang hikayatin silang makipagtulungan sa Japan. Hinahangaan niya si Yuji, ang Japanese ambassador, sa kanyang diplomatic skills. Si Itami at ang kanyang mga tauhan ay nagpapakita ng kanilang mga sandata sa mga senador na namangha sa lakas at katumpakan. Ang mga senador ay masigasig na isinasaalang-alang ang pagbili ng mga bala para sa kanilang sariling mga hukbo, at pagkatapos masaksihan ang mapangwasak na epekto ng mga mortar, natanto nila ang kabuluhan ng kanilang mga pagsisikap at kawalan ng pag-asa sa labis na kawalan ng timbang sa kapangyarihan. Napansin ng ilan sa mga nagbabantay na tauhan ni Itami ang isang grupo ng mga individual na papalapit na sakay ng kabayo, sa paghihinalang mga tauhan sila ni Zoren. Ayaw nilang makitang naiimpluwensyahan ang mga senador at mabilis silang nag-impake at umalis. Ginambala ni Zoren ang party at tinanong ang motibo ni Peña. Upang libangin ang kanyang atensyon, nakatuon siya sa pagkaing Hapon, at nahuhumaling siya sa kakaibang lasa ng mustasa. Ang 3rd Recon Team ay naninirahan sa Red Light District ng Capital City. Si Marie, na tumulong bilang isang nurse, ay nakatanggap ng pagbisita mula sa isang babae na nagngangalang Misa, na nasa sabik sa kanilang teknolohiya. Nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa underground hierarchy, istruktur ng kapangyarihan, at mga gang ng lungsod. Ang mga bagay ay makatwirang maayos, gusto lang niyang makakita ng kaunting negosyo mula sa mga lalaking JSDF na mukhang hindi interesado sa kanilang mga serbisyo. Binago ni Marie ang paksa nang hindi binabanggit ang medyo makapal na ulat sa kanyang desk tungkol sa mga espesyal na report. Samantala, dumating sina Tom Eita at Shine sa palasyo ni Peña bilang kanilang mga bisita. Sa isang tavern, naghahanap si Yao ng impormasyon tungkol sa interes ni Itami, na sinasabing may gustong gawin para sa kanya dahil nagsimula sila sa maling panimula. Sa halip na isang bagay, ang medyo impormanteng impormasyon ay nagbubunyag na mayroong 3 tao na mahalaga sa kanya. Kalaunan ng gabing iyon, nakatanggap si Marie ng hindi inaasahang pagbisita mula sa night shift. Ang ilan sa kanila ay may mas mataas na pandama na may kakayahang makakita ng mga natural na sakuna, at nagbabala sila tungkol sa isang napipintong lindol. Sineseryoso ito ng commanding officer, noong siya ay na-deploy sa Kobe City, natatandaan niyang nakakita siya ng mga hayop na mahusay na gumanti bago pa mahuhulaan ng sinuman ang isang lindol. Upang maghanda, nag-utos siya ng paglikas sa kabisera at nagpapadala ng salita sa lahat ng mga koponan sa loob ng kabisera. Ang gulat at kaguluhan ay nangyayari habang lumilindol. Ang mga residente ay naghahanap ng kanlungan, habang si Itami at ang kanyang koponan ay nagpapaliwanag kay Peña na ang mga lindol ay karaniwan sa Japan, at tumutugon ng may malamig na ulo. Hinihimok sila ni Peña na samahan siya sa pakikipagkita kay Emperor Berto, na tatalakayin ang kanilang naranasan. Pagdating sa palasyo, ipinakilala ni Peña sina Itami, Yuji, Shino, at Akiro sa kanyang ama, si Emperor Berto. Gayunpaman, ang kanilang pagkikita ay naantala ng pagdating ni Zoren, na nagdala ng isang bilanggo ng digmaang Hapones, si Nori.
Ganap na hindi pinapansin ang anumang formalidad na nauugnay sa pagiging panauhin sa Emperor's Throne Room, sumugod si Itami gamit ang isang suntok sa mukha ni Zoren, pagkatapos ay isinunod ang handler ni Nori. Pinutol ni Sheena ang gapos ni Nori at tiniyak na ligtas na siya ngayon. Sa kabila ng karahasan na ginawa sa kanilang kapamilya sa kanilang palasyo, kakaibang tahimik ang emperador at si Peña. Inutusan ni Zoren ang mga gwardya na umatake, ngunit hindi sila match sa isang sundalo ng JSDF. Nang tumanggi si Zoren na sagutin ang isang tanong tungkol sa kung mayroon pang ibang mga bihag, hinayaan ni Itami si Sheena na sumugod sa kanya. Pagkatapos, namagitan si Tina, humihingi ng awa sa ngalan ni Zoren, at sa wakas ay inamin niya na ang iba ay ipinagbili sa pagkaalipin. Pagkatapos ay iginiit ni Yuji na ang sitwasyon tungkol sa mga bihag na Hapones sa imperyo ay dapat na malutas bago ito posibleng sumulong. Inamin ng emperador kung gaano kakilakilabot ang puwersa ng Hapon, ngunit itinuturo ang kanilang kahinaan ng pagiging masyadong nakadikit sa kanilang mga tao. Sa kabila ng matagal na tensyon, sumang-ayon ang emperador na magpatuloy sa usapang pangkapayapaan sa kaiganhawahan ni Yuji sa susunod na araw. Dahil sa hindi mabigyang kasagutan ang pagdakip at pang-aabuso sa kanilang mga tao, inatake ng Japanese Air Force ang walang laman na gusali ng Senado, na ikinasindak ng mga senador. Sa gitna ng kanilang panloob na mga salungatan, pinagtatalunan nila kung ituloy ang kapayapaan or magsasagawa ng digmaan laban sa Japan. Si Zoren ay gumaling sa kanyang silid, at si Tina ang gumagamot sa kanyang mga pinsala habang tinatalakay ng kanyang nakatatandang kapatid na si Diego ang paghalili ng kanilang ama. Sa kabila ng kanyang kawalan ng kakayahan at kalupitan, nananatiling determinado si Zoren na maging emperador matapos bumaba ang kanyang ama. Samantala, inililipat ng JSDF si Nori sa kanilang base sa Olmez Hill. Nagpahayag siya ng pagnanais na makipag-ugnayan sa kanyang pamilya, ngunit sinabi sa kanya ni Itami na kasalukuyang hindi bukas ang mga linya ng komunikasyon. Natuklasan ni Itami na ang pamilya ni Nori ay nasa Ginza noong araw ng pag-atake, sila ay nawawala pa rin at ipinapalagay na nasawi na. Siya ay nagpasya na ang pagsisiwalat nito ay dapat hawakan ng mabuti. Sa ibang bahagi ng Olmez Hill si Toka ay gumagala sa nayon, sa paniniwalang ang kanyang ama ay buhay pa. Ipinaalam ni Akiro kay Itami ang interes ng Ministry ng Depensa sa mga mapagkukunan ng rehiyon ng Elba, Langis, at mga diamante upang maging tiyak. Dito rin tumira ang Dragon kamakailan. Nag-aalangan si Itami na tanggapin ang scoutang mission na lubos na alam ang panganib na dulot ng Dragon kasunod ng kanilang nakaraang pagtatagpo. Tulad ng isang mabuting pinuno, nag-aalala siya tungkol sa kapakanan ng kanyang mga sundalo at ng kanyang sarili, sa bagay na iyon. Hinikayat siya ni Akiro na tugunan ang trauma ni Toka na direktang nauugnay sa Dragon na kanilang tinatalakay. Nakipagkita si Itami kay Toka na nakakakita sa kanya bilang kanyang ama, siya ay may isang emosyonal na pagkawasak matapos siyang harapin ni Yao sa katotohanan. Ito ay isang pagmamanipula upang mapayag si Itami na tapusin ang Dragon upang iligtas ang kanyang mga tao, pagkatapos na tumanggi ang JSDF na makibahagi sa opisyal na paraan. Sa ibang lugar, nakipagpulong si Peña sa kanyang kapatid na si Diego upang pag-usapan ang desisyon ng kanilang ama na koronahan si Zoren bilang susunod na emperador. Ang magkapatid ay hindi mapakali sa ideya na si Zoren ang maluklok sa trono. Ipinahayag ni Diego ang kanyang suporta para kay Peña, sa paniniwalang siya ang pinakamagandang pag-asa ng imperyo. Sa slave quarters, ipinagtapat ni Tina sa kanyang especially iya ang tungkol sa kanyang planong manipulahin at sirain ang imperyo mula sa loob, gamit si Zoren bilang kanyang sanglaan. Inamin niya sa pagpapakain sa kanya ng maling impormasyon, na humahantong sa kanya sa pakikipagdigma laban sa Japan, ganap na nalalaman ang kanyang hindi maiiwasang kabiguan. Pinili ni Itami na maglaro kasama ng maling akala ni Toka pansamantalang inaako ang papel ng kanyang ama. Ang kaayusan na ito ay humahantong sa mga komplikasyon, gayunpaman, ang kanilang hindi pangkaraniwang relasyon ay umaakit ng pansin, at si Toka ay lumalagong mas nakadikit at umaasa sa kanya. Ito ay mas komplikado sa pamamagitan ng katotohanan na si Itami ay muling itinalaga sa kabisera ng imperial. Nang ipaalam niya kay Toka ang kanyang pansamantalang pagkawala, siya ay nagalit, at ginamit ni Yao ang pagkakataong ito para sisihin si Itami sa pagdurusa ni Toka. Si Akiro ay patuloy na tinatalakay ang misyon ng Dragon, umaasa siyang gagawin ni Itami ang tamang pagpili at hinihikayat siyang ipaalam sa kanya ang anumang pagbabago. Sa tavern, tinukso siya ni Naruri at Lily tungkol sa kakaibang relasyon nila ni Toka.
Sa isang random na late-night talk sa hari ng Albi, na nandoon na nagpapagaling mula sa mga pinsala, mas hinihikayat si Itami na sundin ang kanyang puso. Ang lahat ng maliliit na impluwensya ay magkakabisa, tulad ng pag-alis ng helicopter upang dalhin siya sa Kapitolyo. Nagpasya si Itami na ang pagpaslang sa Flame Dragon ang tamang gawin para matulungan si Touka na matugunan ang kanyang trauma, at matulungan din ang Dark Elf Tribe. Tumalon siya palabas ng helicopter at binisita si Akiro para talakayin ang mga detalye. Sa una ay naasar si Akiro na naghintay siya hanggang sa huling posibleng segundo upang magbago ang kanyang isip, ngunit nananatili sa kanyang pangako na pangasiwaan ang burokrasya at tulungan siyang maghanda, magbigay ng transportasyon at mga supply. Humihiling si Itami ng 1 linggong halaga ng rasyon para sa kanyang sarili at kay Touka, ngunit mabilis itong nagbago sa rasyon para sa 5, at habang pinipilit ni Naruri, Lily, at Yao na sumama, gumawa si Tina ng isang liham na may opisyal na selyo mula sa formal na clan kay Jasmine, isang warrior bunny, na nag-utos ng pagpaslang kay Nori. Kinuha siya ng angkan at binigyan siya ng proteksyon mula sa mga tauhan ni Zoren pagkatapos masakop ng imperyo ang kanyang tribo. Nagdodouble siya bilang isang especially iya para sa kanila habang nagtatrabaho sa isang bar sa Almonds Hill Settlement. Sa isang pagpupulong, tinalakay ng mga nakatataas na JSDF ang cover story ni Itami tungkol sa paggalugad ng mapagkukunan sa espesyal na rehiyon. Alam nilang lahat kung ano talaga ang nangyayari at lahat ay sumasang-ayon na siya ay isang walang isip, ngunit siya ay isang marangal na lalaki, at siya ang nag-iisang maaasahan nila. Nag-aayos sila upang suportahan ang kanyang misyon, na patuloy na tinutukoy ito bilang paggalugad ng mapagkukunan, ngunit naghahanda upang labanan ang dragon. Nakipagkita si Akiro sa hari ng Elbod na humingi ng tulong sa pakikipag-usap sa mga maharlika ng kanyang kaharian. Si Akiro ay nagkukunwaring hindi sinasadya ngunit nakipagnegosasyon sa mineral rights tax exemption, at ang ligtas na pagdaan ng JSDF sa kanyang kaharian kapalit ng kooperasyon. Lumapit si Jasmine kay Nori na may dalang kutsilyo, ngunit nag-alinlangan nang banggitin niya ang kanyang pagkakahawig kay Tina. Biglang nasa eksena si Akiro at bumunot ng kanyang baril, na nagresulta sa isang paghaharap kung saan inatake siya ni Jasmine at pagkatapos ay pinaputukan ng maraming beses. Parehong dinadala para makatanggap ng pangangalagang medikal. Habang nagpapagaling sila, isinasagawa ang investigasyon. Ang liham ay matatagpuan sa silid ni Jasmine, at ang pamemaki nito ay nakumpirma. Hindi pa rin nila alam kung sino ang gumawa nito, ngunit inaakala na si Prinsipe Zoren ang may pinakamaraming pakinabang mula sa ganitong uri ng pagkagambala. Si Yoshi, isang sundalo ng JSDF na nagtatrabaho bilang chef, ay inatas ang makalusot sa hanay ni Zoren bilang isang especially iya. Sa kabisera, binisita ni Zoren ang kusina para hanapin si Yoshi, na interesado sa masarap na pagkain na natikman niya sa party ni Peña. Inaanyayahan niya siyang dumalaw sa palasyo kinabukasan para sa isang mahalagang trabaho. Samantala, hinarap ng JSDF Air Force ang Dragon gamit ang isang pares ng fighter jet. Salaitan silang hinahamon ang pagsalakay at kakayahang lumipad ng Dragon, na humahantong sa isang pag-atake ng fire breath na pumipinsala sa isa sa mga jet at pinipilit silang umatras. Sila ay pinarurusahan dahil sa kanilang kawalang ingat, ngunit hindi bababa sa mayroon silang higit pang impormasyon tungkol sa kanilang kaaway. Naglalakbay si Itami at ang kanyang koponan sa isang sasakyan na ginagabayan ni Yao. Dumating sila sa kanyang nayon kung saan napagkakamalan silang mga nanghihimasok ng masasamang Dark Elf. Ipinakita ni Yao ang kanyang sarili, ngunit bago magkaroon ng anumang oras upang linawin ang sitwasyon, nagpakita ang dragon, at biglang inatake nila ang dragon ng kani-kanilang mga armas. Si Touka ay paralisado, sa takot man or pagtanggi or pag-alis ng trauma ay hula ng sinuman, kahit na marahil ang tatlo. Sinusubukan ni Itami na ituon ang kanyang pansin, hinihimok siyang harapin ang katotohanan, maghiganti, at hilahin ang gatilyo ng rocket launcher. Ginagawa niya at hindi nataman ang dragon, ngunit ang pagsabog sa kalapit na bundok ay sapat na upang itaboy ang dragon sa ngayon. Nakipagpulong si Itami at ang kanyang team sa mga Dark Elf para pag-usapan ang kanilang plano. Sinusubukan niyang sanayin ang mga mandirigma ng tribo na gumamit ng mga rocket launcher, ang tanging sandata na napatunayang may anumang bisa. Naglakad sila patungo sa isang kuweba na pinaghihinala ang pugad ng dragon. Sa loob, nakakita sila ng mga buto at armas na naiwan ng mga nabigong dragon slayers.
Inutusan sila ni Itami na magukay ng isang butas sa gitna ng pugad kung saan siya ay naglalagay ng 160 pounds ng plastic explosive na dapat ay maging mabisa. Sa labas, nakikita ni Rory ang dragon sa paglapit, ngunit ang komunikasyon sa radyo ay hindi nakakalusot sa napakaraming bato. Well, ang plano ay hindi na kailangang harapin ang dragon ngunit pasabugan lamang ito kapag bumalik ito sa pugad upang mag-relax. Ngayon kailangan nilang makaligtas sa isang labanan sa halimaw at pasabugan ito. Nagagawa nilang gumawa ng ilang pinsala, ngunit hindi ito madaling gawin. Mayroong Dark Elf casualties at friendly fire injuries dahil sa mga maling pagkakataon ng kawalan ng karanasan sa mga rocket launcher. Bilang karagdagan, ang mga detonation wiring para sa mga pampasabog ay nagiging malubha. Huwag mag-alala, bagaman. Sa wakas ay tinanggap ni Toka ang pagkasawi ng kanyang ama, inilalagay ang sisi kung saan ito nararapat, at inani ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng pagpapatawag ng isang kidlat na pag-atake sa dragon. Pinasabog din ito ang plastic explosive sa ibabaw kung saan maginhawang matatagpuan ang dragon, na nagtatapos sa labanan, na kanilang iniisip. Sa labas, nakita nila si Rory sa lupa at malubhang nasugatan. Ang isa pang apostol, si Geraldine, ay nagpapakita na sinamahan ng dalawang dragon hatchlings. Nandito siya para kunin si Rory, na tila nilaktawan ang bayan para maiwasang magpakasal sa isang arranged marriage. Ngunit itinuro niya na ang kalagayan ni Rory ay walang kinalaman sa kanya. Sa pamamagitan ng mahika, kinuha ni Rory ang lahat ng pinsalang idinulot kay Itami sa panahon ng labanan upang matiyak ang kanyang tagumpay. Si Geraldine ang unang nagpagising sa dragon para mapalaki niya ang kanyang mga hatchling bilang kanyang mga kampan. Nang marinig na ang grupo na pinamumunuan ni Itami ang may pananagutan sa pagkasawi ng magulang na dragon, pinasama niya ang kanyang mga supling sa kanila. Hindi sila dumating na handa para sa pangalawang labanan ng dragon, bale ang isang tag team na kaganapan, at ginawa ang tanging makatwirang bagay na gagawin, ang tumakbo. Ang kanilang pagtakas ay pinadali ng pagdating ng dalawang fighter jet mula sa JSDF Air Force na nagpatalsak sa kanila mula sa langit, at para lamang sa mahusay na sukat, isang convoy ng mabibigat na putokan ng artillery sa mga natumbang hayop, pati na rin ang isang squadron ng mga helicopter. Si Geraldine, na natakot sa lakas ng putok, ay tumakas. Ito ay tapos na, at ang koponan ay bumagsak sa kanilang pagkapagod. Bagaman si Toka ay medyo masayahin, naiintindihan na niya ang realidad ng kanyang sitwasyon, at baka ipagpatuloy niya na lang ang pagtawag kay Itami ng daddy. Pagkatapos ng kanilang matagumpay na misyon na tapusin ang dragon, nahaharap si Itami ng 2 linggong suspensyon dahil sa pagiging AWOL. Ngunit pagkatapos ay tumayo ang Tenyente General at binigyan siya ng kanyang mga papuri, isang medalya, isang promosyon, isang marangal na titulo mula sa Hari ng Elba. Ipinakita ng mga Dark Elf ang kanilang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya kay Yao. Pinakamahalaga, ang kanyang bagong assignment ay ang manguna sa pagsasaliksik tungkol sa mga espesyal na mapagkukunan ng rehiyon, na halos nagbibigay sa kanya ng kalayaang maglibot ayon sa gusto niya kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa espesyal na rehiyon bilang mga gabay. Ang 2 linggong bakasyon ay mabilis na lumipas at walang pangyayari. Ang koponan ni Itami ay papunta na ngayon sa Rundle kung saan plano ni Lily na ipakita ang kanyang thesis sa magic theory upang maging isang master mage. Pagdating sa lungsod, hinanap nila ang nakatatandang kapatid na babae ni Lily, si Arisa. Sinalubong sila ng mentor ng kanyang kapatid na si Mimiyo, isang matandang babae na patuloy na tumatawag kay Lily sa kanyang palayaw. Dumating si Arisa, at malinaw na ang magkapatid na babae ay may napakakompetensyang relasyon. Samantala, sa kabisera ng Imperial, ang batang noblewoman na si Shirley ay patuloy na hinahabol si Yuji, na hinahangad ang kanyang kamay sa kasal bilang bahagi ng kanyang plano para sa kapayapaan at pakikipagtulungan sa Japan. Tinanggihan ni Yuji ang kanyang mga pag-usad at sinubukang iwasan siya, kung walang iba kundi ang kapakanan ng karapat-dapat. Lalong nagalit si Zoren sa patuloy na usapang pangkapayapaan, sa kabila ng kanyang pagsisikap na isabotahe ang mga ito. Lingid sa kanyang kaalaman, may plano si Tina sa kanyang especially iya para maibalik ang mga bagay sa pabor ni Zoren. Ang isang seremonya ay ginanap upang ipagdiwang ang pagbabalik ng mga bilanggo ng Imperial na digmaan mula sa Japan, at ang balita ng pagkasawi ng dragon ay inihayag. Sa una, ang kredito ay ibinibigay kay Rory, ngunit ito ay nagiging maliwanag na si Itami at ang kanyang koponan ay may mahalagang papel sa kanyang pagkapanalo.
Ipinagmamalaki ng emperador na marinig na ang isa sa pangkat, si Lily, ay isa sa kanyang sariling mga mamamayan. Inutusan niya si Peña na hanapin siya at dalhin sa palasyo para sa papuri. Siya ay nagtataas ng isang toast sa Empire, lahat ay umiinom, at biglang bumagsak ang emperador sa sahig, nilaso ni Tina at ng kanyang mapanlinlang na munting katulong. Mabilis na pinahahalagahan ni Zoren kung paano siya nakikinabang mula dito, habang nangangarap ng takot sa iba. Habang ang kapalaran ng emperador at ang usapang pangkapayapaan ay nakasalalay sa balanse, nakita ni Zoren ang kanyang kapangyarihan bilang gumaganap na emperador at nagdeklara ng digmaan sa Japan. Nagpapataw siya ng mahigpit na mga hakbang, kabilang ang paghihigpit sa paggalaw ng mga embahador ng Hapon at paglalagay ng imperial na kapital sa ilalim ng curfew. Ang mga maling akusasyon ng pagtanggap ng suhol mula sa Japan ay humantong sa pag-aresto sa mga miyembro ng paksayo na pro-peace. Ang diskarte ni Zoren at ng kanyang mga tapat na general ay ang pag-atake sa JSDF ng walang awa, mapanlinlang, sa pangkalahatan ay mas mababa kaysa marangal, upang madaig ang pagkakaiba ng firepower. Sinubukan ni Peña na mga tuwiran kay Zoren ngunit sinalubong siya ng mga nakatagong pagbabanta. Determinado, hinanap niya si Diego ngunit nalaman niyang papalabas na siya ng lungsod. Balak niyang pag-isahin ang mga kaalyado ng imperyo para hikayatin si Zoren na maging mas makatwiran sa pamamagitan ng pagpapakita ng puwersa. Samantala, sa Rundle City, si Itami at ang kanyang koponan ay tumambay kasama sina Arisa at Mimiyo. Lumalabas na sina Ruri at Mimiyo ay magkaibigan, at 50 taon bago ito, inatasan siya ni Ruri na subukang unawain kung bakit napakaraming iba't ibang uri ng humanoid sa kanilang mundo. Nasa kanya na ngayon ang kanyang sagot, at ang lahat ay tumuturo pabalik sa gate. Ito ay karaniwang nananatiling sarado ngunit nagbubukas sa iba't ibang pagitan ng ilang daang taon or higit pa. Kapag nangyari ito, kadalasang dumadaan ang ilang bagong uri ng humanoid, minsan ay mapayapa, minsan ay hindi. Nag-aalala si Arisa sa kanyang kakulangan ng mga nagawa kumpara sa kanyang kapatid, at nagpa siya sa isang kapritsyo na magpakasal na lang siya at bubuo ng pamilya, at nagtanong tungkol sa pagiging kwalipikado ni Itami. Si Lily ay medyo nagbabasa ng kanyang CV, nakahanga-hanga. Nagsasalita si Yao sa kanyang kayamanan, at natapos si Ruri sa pamamagitan ng pagturo na siya ay walang asawa. Ngunit pagkatapos ay nagmamadali si Lily na itama ang huling puntong iyon, ayon sa kanilang mga kaugalian, ang pag-share ng isang kama ng 3 beses na mayroon sila, ay nangangahulugan ng pagpapakasal, na ginagawang magkatipan sina Itami at Lily. Sa teknikal, bago magkaroon ng oras ang sinuman upang ay proseso ito, lalo na si Itami. Si Arisa na pakiramdam ay nalampasan ulit ng kanyang kapatid, ay nainis at hinamon siya sa isang tunggalian, tila ika-13 laban nila, at si Ruri ay napakasaya na mag-referee. Sina Lily at Arisa ay medyo pantay sa lakas, at pagkatapos ng palitan ng mga mahiwagang pag-atake, ang bawat isa ay hamina at wala ang kanilang mga proteksyon na hadlang. Biglang nagpakita ang isang nakabalabal na figure mula sa anino, na nagpuntirya sa isang crossbow point blank sa ulo ni Lily. Iniligtas siya ni Aldous, isang Imperial Knight na tinatapos ang assassin gamit ang kanyang espada. Inihayag ni Aldous na si Lily ay nakatarget para sa assassination. Hindi sila 100% na sigurado kung kanino, ngunit mayroon silang magandang ideya. Ipinakilala niya si Shille, isang Rose Knight na ipinadala sa kanya ni Peña para kunin si Lily. Iminumungkahi ni Itami na tumakas mula sa Rundle kaysa maghintay para sa kanyang pagkasawi. Ang koponan ay nagmamaneho ng walang layunin sa kanilang sasakyan, sinasadyang lumiko at huminto upang lituhin ang mga humahabol sa kanila. Sa kabisera, ang mga alipors ni Zoren, na tinatawag na mga sweeper, ay nagsasagawa ng mga paghahanap sa bawat mga pinto, pag-aresto sa mga individual na kaanib sa kilusang pro-peace or may anumang kaugnayan sa Japan. Ang gobyerno ng Japan ay nagpasya na mapanatili ang isang hands-off na diskarte, pag-iwas sa pakikialam sa soberanya ng imperyo at umaasa na ang pangkat ng kapayapaan ay lalabas na matagumpay. Si Shirley ay biktima ng pag-upo sa trono ni Zoren. Ang kanyang mga magulang ay maling inakusahan ng tumatanggap ng suhol mula sa Japan, at nahaharap sa napipintong pag-aresto. Inutusan nila si Shirley na tumakas kasama si Marco, na sinasabi sa kanya na susunod sila sa ilang sandali. Ngunit pagkatapos sa isang aktibong defiance, sinilaban ng kanyang mga magulang ang kanilang bahay, isinakripisyo ang kanilang buhay kasama ang mga Aristo sa kanila.
Nakiusap si Shirley kay Marco upang samahan siya sa Jade Palace na nagsisilbing embahada ng Japan sa ilalim ng proteksyon ng Rose Knights. Pagdating, pinahinto sila ng mga Knights ni Peña. Ipinaalam nila sa kanila na ang pagtawid sa bakuran ng palasyo ay ipinagbabawal dahil ito ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Japan, at ang gobyerno ay naninindigan sa pag-iwas sa panloob na pakikibaka ng imperyo. Nalaman ni Yuji ang presensya ni Shirley at narinig niya ang kanyang mga tawag para sa tulong. Nakikiusap siya sa kanya na hayaan siyang makita siya at mabisang iligtas siya. Si Yuji ay nahaharap sa isang dilema, napaisip sa pagitan ng kanyang tungkulin at ng kanyang pakikiramay para kay Shirley. Tumanggi siyang magbigay ng asylum na nag-aalala tungkol sa paglikha ng karagdagang mga komplikasyon para sa parehong Japan at sa kanyang sarili. Gayunpaman, nang dumating ang mga sweeper ni Zoren at makita si Shirley, nagbago ang isip niya, hiniling na palayain siya, iginiit na siya ang kanyang kasintahan at responsibilidad nito. Sapat na iyon para sa Imperial Knight na malapit, at pilit niyang hinikayat ang nag-aatubili na Gon na palayain si Shirley, na sumugod sa yakap ni Yuji. Ipinagtanggol ng Rose Knights ang palasyo at pinoprotektahan ang mga Japanese diplomats mula sa pag-atake ng mga tauhan ni Zoren. Samantala, ang gobyerno ng Japan ay nakikibahagi sa isang debate na isinasaalang-alang kung ililikas ang Jade Palace, at aalisin ang mga mamamayan nito or ipaubaya ang seguridad sa Rose Knights. Sa ngayon, pinili nilang huwag ipagsapalaran na ilantad kung gaano katatag ang mga bagay sa espesyal na rehiyon, habang ang mga dayuhang dignitaryo at media ay nakatuon lahat dito. Sa gitna ng kaguluhan, nananatili sina Yuji at Shirley, na may pananagutan sa hidwaan. Nakahinga sila ng maluwag nang nagpakita si Marco, na ipinahayag na itinalaga siya ng imperyo bilang tagapangalaga ni Shirley. Samantala, si Miss Nori ay nakikipag-usap kay Kuroko, isang Japanese journalist. Nagtatrabaho siya bilang isang tagagabay sa lahat ng bagong dating na tauhan ng media. Si Kuroko ay isang conspiracy-minded sensationalist reporter na determinadong tumuklas ng anumang impormasyong nakakapinsala, na maaaring makasira sa reputasyon ng gobyerno at maglantad ng mga nakatagong lihim nito. Hindi siya nagtitiwala sa pananaw ni Nori sa sitwasyon dahil ang JSDF ang nagligtas sa kanya. Malugod niyang tinatanggap ang pagkaantala ng pagpapaalis sa kanya upang tugunan ang isa pang bagay. Si Itami at kanyang mga kasama ay bumalik sa Rondel upang ituloy ang thesis presentation ni Lily. Nagpasya sila na hindi mahalaga kung nasaan sila, palagi nilang tinitingnan ang mga assassin, kaya maaari rin silang naruroon at maging produktibo tungkol dito. Ang kanilang unang gabi pabalik sa hotel, inaasahan nila ang isang pag-atake, at nararapat na gayon, sa pagkakataong ito ay may mga assassin ang mga kawani ng hotel. Ang mga mahihirap na lalaki ay minanipule sa ilalim ng impluensya ng ilang uri ng magic control ng isip. Ito ay trabaho ng isang tinatawag na Piper na hindi kailanman aktwal na gumagawa ng mga deeds sa kanyang sarili, ngunit nagpapapat ng mahina ang pag-iisip ng mga individual sa paggawa ng kanyang utos. Kaunti ang nalalaman tungkol sa Piper, at dahil si Shile ay isang bagong mukha sa bayan na hindi kilala bilang bahagi ng Itami's team, siya ang may tungkuling mag-imbestiga. Narinig nila na ngayon lang kumakalat ang balita sa Rondel tungkol sa pagpaslang ng grupo sa Dragon. Dahil dito, iniisip nila ang tungkol sa pagkaantala ng komunikasyon sa buong imperyo. Nag-aalala si Itami tungkol sa kung anong balita ang maaaring nawawala sa kanila, at nakatuon sa pagsisikap na makipag-ugnayan sa JSDF. Bumalik sa kabisera ng Imperial, hindi masyadong natuwa si Zoren sa kabiguan ng kanyang mga sweeper sa Jade Palace. Tiniyak sa kanya ng kanyang tauhan na tinanggap na ang responsibilidad, at plano niyang pakilyusan kaagad ang kanilang bagong army. Naliligo si Peña at nakakakuha ng update sa estado ng mga bagay sa Jade Palace. Dapat siyang pumunta roon ng sabay-sabay, ngunit pagkatapos ay pumasok ang mga general ni Zoren upang ipatawag siya sa isang pulong kasama si Zoren at samantalahin ang sandali upang tingnan siyang mabuti. Dumating ang mga imperial na sundalo sa Jade Palace. Ang Rose Knights ay dismayado. Sa halip na labanan ang mga napiling loyaliste ni Zoren, ito ang kanilang mga kababayan, at mayroong 1,000 sa kanila. Tumanggi si Zoren na payagan si Peña na umalis sa palasyo, na epektibong napahanga ang kanyang kapatid. Ang debate tungkol sa pagliligtas sa mga delegado at diplomat ay muling binanggit sa gobyerno ng Japan. Sa wakas, ang isang rescue operation ay binibigyan ng berdeng ilaw.
Sa kabisera, ang mga Rose Knights ay nanunumpa na itaguyod ang karangalan ng alam nilang pinaninindigan ng kanilang bansa, sa kabila ng kung ano ang nagiging sa ilalim ng pamumuno ni Zoren at anuman ang dapat nilang harapin. Samantala, tinatitigan ni Sheila ang staff ng hotel, at nilapitan sila ng isang misteryosong babae. Siya rin ay nagmamanipula sa kanila, na nagpapanggap na gusto niyang wakasan ang Piper, at madali silang maisakay. Siya lang ang lead ni Sheila, at sinundan niya siya. Pagkatapos na hindi makarinig ng salita mula sa kanya sa loob ng 4 na araw, biglang pumasok si Sheila sa pintuan upang hanapin si Itami at ang mga babae na naghahanda para sa pagtatanggol sa thesis ni Lily. Sinabihan niya ang mga ito sa kung ano ang nalaman niya, na hindi ganoon kadami, ngunit at least sa ngayon ang koponan ay may kumpirmasyon ng hitsura ng Piper. Dumating sila sa bulwagan at kasama ang kapatid ni Lily at si Mimio. Ibinunyag ni Itami ang kanyang mga hinala tungkol sa Piper na naglilista ng isa sa mga kandidato, at pagkatapos, isang matandang lalaki ang naglabas ng kutsilyo, ngunit mabilis na nahuli ni Itami ang magiging assassin. Ang seremonya ay nagsisimula, at ang unang pagtatanghal ay hindi natatapos ng maayos. Hindi malinaw kung hindi maganda ang kanyang impormasyon or ang kanyang pagtatanghal nito, ngunit napahiya siya sa labas ng seremonya. Ang susunod na pagtatanghal ay matagumpay, ngunit hindi masyado. Tila kung sino ang unang mag-react, mabuti man or masama, ay tila nakukuha ang natitirang bahagi ng silid upang sundan sila. Nakatayo na si Lily, ngunit bago siya makapagsimula, si Nana, ang babaeng nakipagkita sa staff ng hotel, ay lumundag sa mga tao patungo sa entablado, may hawak na kutsilyo. Masyadong mabilis para kay Itami na mag-react, ngunit ang natitirang bahagi ng silid ay naghihintay para dito, parang hindi natutunan ni Nana na huwag magdala ng kutsilyo sa isang magic fight. Habang patuloy ang mga tripulante, iniiwan si Lily dito, nilapitan ni Sheila si Lily na may dalang isa pang kutsilyo. Sa kasamaang palad, ang pangatlong beses pag-atake ay ang panghuli. Ang Rose Knights ay may hawak ng kanilang sarili sa Jade Palace, ngunit ang pagpunta ay hindi madali, at sila ay nauubusan ng mga supply. Sa ibang lugar, ipinagpatuloy ni Tina ang kanyang mga Machiavellian scheme, na minamanipula si Zoren para itaboy ang imperyo sa landas ng pagsira sa sarili. Ibinunyag niya sa tagumpay ng pagkakakulong ni Peña sa mismong selda na minsan niyang inookupahan sa Rondel. Nakita ni Itami at ng iba pa si Lily na hindi nasaktan, sa kagandahang loob ng kanyang proteksyon na baluti. Ibinunyag ni Sheila ang kanyang intensyon na iharap kay Zoren ang ulo ni Lily para ibigay ang katapatan ni Peña at tiyakin ang kanyang kaligtasan, na nagpahayag ng kanyang walang tigil na pagmamahal kay Peña. Malinaw sa iba sa kanila na ito ang sinamantala ng Piper. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may dumating na mensahero, na naghahatid ng balita sa pagkakulong ni Peña. Ang mga puwersa ng JSDF sa espesyal na rehiyon ay binigyan ng berdeng ilaw para sa isang rescue operation at nagsimulang kumilos. Ang kumpanya ni Itami ay sumakay sa Humvee at tumatakbo patungo sa kabisera, nakikinig sa mga pagsisikap sa pagpapakilos sa pamamagitan ng radyo. Maaga sa susunod na umaga, inilunsad ng Air Force ng JSDF ang kanilang Opens iba. Tinitiyak ng maliliit na pangkat ng mga puwersang panglupa ang mga madiskarteng lokasyon, at ang mga paratrooper ay nakadeploy sa kabisera. Nasaksihan ng lakas ng JSDF, si Zoren ay nasa estado ng pagkalito at gulat. Sinusubukan niyang mag-isyo ng mga utos sa kanyang mga general, ngunit ang kanyang mga utos ay mali-mali at hindi epektibo. Minamanipula ni Tina ang kanyang kakuhan para ipagtanggol ang kanyang imperyo sa lahat ng bagay. Pinadali ni Marie at iba pa ang paglikas ng mga residenteng pro-peace sa Italika. Samantala, si Itami ay nagmamadali sa buong landscape tulad ng isang race car driver. Sa Jade Palace, tumataas ang tensyon habang ang Rose Knights at ang puwersa ni Zoren ay naghaharap sa isa't isa, na nakahanda para sa isa pang labanan. Ngunit bago mangyari ang sagupaan, ang JSDF Airborne 11th ay naglulunsad ng sorpresang pag-atake mula sa mga palumpong. Pagkatapos, tumulong ang JSDF sa paglikas ng mga sugatang Rose Knights at mga diplomat ng Hapon, na naghatid sa kanila pabalik sa kaligtasan. Gumagawa ng aksyon si Buzzes dahil sa kanyang katapatan, sumakay upang iligtas si Prinsesa Pina. Si Beep Aida ay sumunod ng mabilis, alam na hindi ito gagana ng ganito. Dumating sila sa isang tarangkahan na pinatibay ng mga sundalong Zoren, na hindi na kinikilala ang Rose Knights bilang mga kasama at itinuturing na traidor si Prinsesa Pina. Ang dalawa ay tinanggihang pumasok, sinalakay, at tinugis ng Imperial Cavalry.
Pinangunahan nila ang kanilang mga humahabol patungo sa natitirang tropa ng mga sundalong Hapones na nakahanda nang bumalik sa Olmez matapos ang kanilang misyon. Nagbibigay sila ng takip para sa Rose Knights at isinakay sila sa huling helicopter. Sumisigaw si Buzzes para kay Peña, ang kanyang pagliligtas ay hindi bahagi ng misyon, at walang magagawa ang JSDF. Ang balita ng matagumpay na paglikas ay nakarating kay Zoren, na nag-iwan sa kanya ng galit at pagkabigo. Iminumungkahi ni Tina na kontrolin nila ang salaysay ng kung ano ang nawala. Ang Imperial Army ang nagpadala sa JSDF na tumakas, at hindi ito ang huling pakikipag-ugnayan sa mga sundalo, pagkatapos ng lahat, at kailangan nilang panatilihin ang moral ng imperyo. Ang ikatlong recon ay muling pinagsama, at si Itemi ay nagsimulang magtrabaho sa pag-aayos ng isang hindi sinanksyong rescue mission. Ang kanyang susunod na diskarte ay halos isang diskwento lamang sa Trojan Horse. Hindi nakakagulat, walang sino man ang naghihinala sa isang bagay, at ito ay gumagana tulad ng isang alindog. Samantala, isinailalim ni Zoren si Peña sa isang paglilitis sa harap ng mga nagdududang sundalo. Inakusahan siya ng pagtataksil, at idineklara niya ang kanyang layunin na gamitin siya, pati na rin ang pag-asa ng usapang pangkapayapaan, upang akitin ang JSDF sa isang pag-atake. Kapag sila ay muling nagsama-sama, ang pangatlong recon ay nahahati sa dalawang koponan, ang isa ay nakatuon sa pagliligtas kay Peña at ang isa ay nakatuon sa pagliligtas sa emperador, na walang malay ngunit buhay. Matagumpay na nakalusot sa palasyo, naabot nila ang kani-kanilang target. Nilusob ni Itemi at ng kanyang koponan ang silid ng trono, nahuli si Zoren at ang kanyang mga bantay. Nagpanik si Zoren, tulad ng ginagawa niya, ang kanyang mga bantay ay ayaw humawak ng armas laban sa maalamat na si Ruri. Kaya't si Zoren ay nagpakawalan ng isang ogre sa kanila. Tinalo ito ni Lily at Ruri, halos hindi pinagpawisan. Nang hamanin ni Zoren si Itemi sa isang one-on-one na tunggalian, tumanggi si Itemi at ipinaalam sa kanya na palagi siyang nasa kanilang paningin. Isang sniper ang nagpaputok ng warning shot para lang ipaalam ang punto niya. Kinuha niya si Peña, at ang koponan ay nakatakas na naglibot sa lungsod at nilalabanan ang maliliit na barikada ng mga tauhan ni Zoren. Kinukuha nila ang natitirang bahagi ng koponan, pati na rin ang emperador. Ang ilang sumusulong na mga kabalyero ay madaling nadaig ng ilang madiskarteng inilagay na mga pampasabog. Ipinahayag ni Peña ang kanyang pasasalamat kay Itemi at sa kanyang koponan sa pagliligtas sa kanya at sa kanyang ama, sa pag-aakalang siya ang kanilang pangunahing layunin at siya ay pinalad. Nilinaw ni Itemi na ang kanyang misyon ay iligtas siya, at sinabi sa kanya ng mga nakakataas na kapag ande na kunin na rin niya ang emperador. Nagkamalay ang emperador at agad na idineklara na si Peña na ang nararapat na tagapagmana ng trono. Ipinahayag niya ang kanyang tiwala sa kanya na gag-abay sa kinabukasan ng imperyo. Samantala, umalis si Zoren at ang kanyang loyalistang entourage sa kabisera at tumungo sa hilagang silangan ng imperyo. Si Yoshi, na undercover bilang isa sa kanyang mga tagapagluto, ay nakabuntot sa kanya at nag-uulat sa kanyang mga galaw. At nagpapaputok ng isang putok paminsan-minsan para lang matakot siya. Pagkaraan ng 10 araw, kinoronahan si Peña bilang prinsesa na rehente ng imperyo sa isang engranding seremonya. Nangako siyang ibalik ang kapayapaan sa lupain, na nagpapahayag ng pag-asa para sa mapayapang magkakasamang buhay sa espesyal na rehiyon. Si Itemi, gayunpaman, ay wala sa seremonya. Palaging panalo ang panloob na Otako, siya ay bumalik sa Japan, sabik na naghihintay ng pagpasok sa manga convention na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong dumalo sa araw ng pagpapakita ng imperyo mula sa tarangkahan. Sa kasamaang palad, hindi man lang siya nakapasok sa pintuan bago siya harangin ni Naruri, Toka, at Lily at sirain ang kanyang mga plano.